lugar natin dito sa may Bulacan dahil may mga naninirahang aswang sa ibang barangay dito. Wala namang nangyari kay Rose na masama nito. Pero simula na mangyari sa kanya to, nag-iba na ang gabi naming lahat. May naririnig na kaming tiktik na umaaligid sa amin tuwing gabi. Mga tunog na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Mga kaluskos at kalabog na hindi namin alam kung saan nagmumula. Dahil sa mga pangyayaring to, isang umaga'y pinuntahan ako ni Kakalo dahil nag-aalala raw siya sa akin. Dahil parang anak niya na raw ako. Kaya dinalhan niya ako ng buo na matulis at inilagay niya yon sa tinutulugan kong kwarto sa taas. Hanggang isang gabi, alas 11 na ng hating gabi nito, init na init ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit bukas naman ang bintana at kurtina sa kwarto ko. Maya-maya lang, nakarinig ako ng malakas na sigaw galing sa kapatid kong si Carl. Ate Mars! May aswang! Sa puno ng buko sa tapat ng kwarto mo! Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko si Carl na tinuturo yung puno ng buko. Pagtingin ko rito, nanlaki yung mga mata ko nang maaninag ko yung tao sa puno ng buko. Pulang-pula ang mga mata nito. Sa takot ko, dali-dali akong bumaba nito dahil pakaramdam ko ligtas ako sa may baba. Hanggang ang mga narinig ko na lang ay ang mga malalakas na sigaw ni Kakalo. Huwag kang lalabas, Mars! Diyan ka lang! Kami lang bahala rito! Hanggang ang mga sigaw ay napalitan ng tunog ng mga yapak ng habulan at walang humpay na murahan. Tarantado kang hayop ng aswang ka! Huwag kang mamibiktima dito! Papatayin ka namin! Hanggang sa marating na nila ang pinakadulo ng lugar namin sa kakahabol sa aswang na yon. Hanapin nyo! Nandyan lang yon! Kakalo! Wala na rito! Wala na kami makitang bakas niya rito! Imposible namang nawala yon! Nagulat sila dahil nawala yung aswang na nakita namin sa puno ng buko. Hanggang may napansin silang lahat ng isang malaking itim na aso na papalayo. Kakalo! Tingnan mo! Parang ang laking aso naman yun. Saka, paano magkakaaso dyan? Eh wala namang mga bahay dyan, di ba? Mukhang yun na nga yung aswang. Nagpalitan nyo na siya. Kayang magpalitan yun ng mga aswang? Oo, kaya nilang magpalit sa mga iba't ibang uri ng hayop tulad ng baboy, ramo at aso. Kaya posibleng yun na nga ang aswang. Hindi na nila nagawang mahabol to dahil hindi sila sigurado kung yun ba talaga yung aswang na hinahanap nila. Kinabukasan, naging laman ng usapan sa lugar namin ang nangyaring to. Ang hindi namin alam, ito na pala ang simula ng gabi ng pagdalaw ng mga aswang sa lugar namin. At dito na rin nagsimula ang gabi-gabi naming takot ng mga 5 buntis na nandito. At ang sinisisi ng lahat ay si Weng at si Rose. Dahil sa pagiging gala ng mga to, kaya nasundan at namarkahan sila ng mga aswang. At pati kami ay nadamay. Hanggang isang gabi, yung isa namang nagbubuntis na si Ken